Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared, mga kababayan. Once again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Wag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Kocheros. At meron din po tayong second channel kung saan mapapanood nyo ang replay ng ating radio show, The Big V, every Saturday 5 to 7 p.m. sa Radyo Pilipinas 738 at sa TV Plus Channel 3 at Channel 45 to 49 naman sa GMA For the Box. Ayan. Pwede nyo kami panoorin ng live. Oo, every Saturday 5 to 7 p.m. sa Radyo Pilipinas. At meron din pong replay sa aking pong sariling channel sa Coach Jared Highlights. So paki-subscribe na rin ho yun, mga mga. Okay, ngayon po mga kababayan, pag-uusapan ho natin ang isa sa mga inaamag na senador. Oo. Inaamag na senador. Oo. Kasi mga kababayan, alam naman natin itong mga nakaraang buwan at itong mga nakaraang araw, nahulihan natin itong si Senator Chis Escudero ng katiwalian. Well, allegedly. Oo, nahulihan siya ng katiwalian. Dahil nga siya ay nabisto na isa sa mga i-insert o nagdadagdag ng budget ng walang dahilan. Oo. At nahulihan ho siya na may mga allegedly ghost projects oo, sa kanyang probinsya ng Sorsogon. At recently nga, siya ay binigyan ng naging viral si Senator Chis dahil siya ay gustong tawag dito. Yun nga yung insertion niya na 142.7 billion if I'm not mistaken. Kung saan 9 billion doon sa 142, 9 billion doon ay nakaalat sa kanyang hometown na Sorsogon. So mukhang nakakakita na tayo ng dito, ng katiwalian, kawalanghiyaan at kung ano-ano pa. Oo. Ngayon mga kababayan, merong bagong pasabog. Ano naman tong bagong pasabog mga kababayan? Ang bagong pasabog mukhang yung best friend, yung kaibigan, kababayan at campaign contributor ni Chis Escudero na si Lawrence Lubiano ay in-interpellate sa Kamara kahapon mga kababayan. At nakakatawa lang tong interaction na to kasi he is more than willing to provide as much information as, as being asked. Oo, noong panahon na yan. Oo. Mukhang bidang-bida. Very, very confident siya sa kanya mga sasabihin. Siguro kasi nakausap na si Chis Escudero. But anyway, mga kababayan, ito nga ho ang naging balita tungkol diyan sa Kamara de Representante, yung kanilang TRICOM meeting na nakatutok sa mga alleged corruption sa flood control program. Anong sinabi ni what's his name, Lubiano? Anong sinabi niya? Well, ito na nga, ang sinabi niya sorry, mali ako napindot. Sorry. Ano ba nangyayari dito sa ko? Ayan. Ang sabi niya, umamin siya na binigyan talaga niya ng 30 milyong piso si Chis Escudero. Oo, nagkaroon siya na. Ang bait umaamin. Ito yung balita dyan, sabi. Top flood project contractor says 30 million pesos given to Escudero's campaign was a personal donation. Ayun pala, personal donation. Oo, sabi. Panoorin natin yung balita, guys. Ito yun. May we also verify if Mr. Lubiano has already been placed under oath? We confirm that he has taken his oath earlier together with other contractors. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Kayo po ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, Mr. Lubiano. Yes po. Yeah. Kailan pa po kayo naging pangulo ng kumpanyang yan? Since 2009 po. So you are familiar with the
government contracts that your company has entered into since Yes, the po. time you are a president? Yes po. More or less since 2022 hanggang ngayon po, mga ilan ang government contracts ng Centerways as far as you know? Sa pag government po, yung na mga nabid po namin, nasa, I think, from 2022 to 2020, nasa 80 po. More or less 80, around yes, po. 80 projects. Yes po. Thank you. Saan lugar itong mga proyekto ito? More on Bicol po. Bicol. Yes. Bicol, Where in Sorsogon. Bicol specifically, sir? Sorsogon. Your Honor. Hindi ka sigurado. Sorsogon? Sorsogon po yata. Ayaw umamin. Ayaw mo sabihin Sorsogon? Oo. Alam nyo kasi mga kababayan, nakakapagtaka ho kasi ito mga kababayan. Kasi, alam naman natin na si Cheese Escudero ay nag-insert ng 9 billion pesos sa Sorsogon. At most probably, isa ho sa mga nanalong bidders dito po sa Sorsogon ay yung kumpanya ni Ludianco. Oo. Kung saan, isa sa mga top 15 contractors na nakakuha ng at least 500 billion pesos. Dinagdagan pa ni Cheese ng 9 billion. Oh, so, 509 billion pesos na. Oo. Diba? Ang ampere. Ang ampere. Oo, sobrang ampere. Pero panoorin pa natin. Tuloy natin. Meron kayo sa Sorsogon. Yes po. Meron din po kayo sa ibang mga lugar sa Bicol. Yes po. Depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Can you recall the places aside from Sorsogon? May Kamsur din po. May, depende po sa napapanalunan po. Pero mostly in Bicol po. Yes, you have some in Albay. Is that correct? Yes po, yes po. At 2001, I think. Some in Camarines Sur. Yes po, yes po. Same area. Also some in other region. provinces like Cebu and Masbate. Ayun, iba na yan. Yes po. Yes. Now, of those 5 places you mentioned, Albay, Camarines Sur, Cebu, Masbate, and Sorsogon, alin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon. Yes, Ayun. Out of the 80 plus or more or Sorsogon pala. Oo, may pinakamaraming proyekto si Centerways. Oo, yung pinag-aarian nito ni Lubiano pala. Luciano kanina. Kaya Lubiano, oo. Sorsogon, mga kababayan. O nga naman. Sorsogon nga naman talaga. Siyempre, nandun yung insertion ni Cheese Escudero. Anyway, tuloy natin. less projects, how many do you have in Sorsogon? Pwede ko po i-check sa record niyo. But To be exact. Hindi mo alam ballpark off the top figure, of your head. sabi niyo ang pinakamarami ay doon sa Sorsogon. Yes. Siguro mga 30 po, Your Honor. I think. More or less. I was checking the website of Sumbong sa Pangulo. Yes po. Ang nakita ko po doon, umaabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Sure, i-check ko po, Your Honor. But you're sure that most of your projects came from or are located in Sorsogon? Yes po, Your Honor. Now, you were named as... let me just rephrase that question. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila? Tanong ko Patay. nilang posisyon. Pa? Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po, ngayon. Sa isang bayan sa Sorsogon po. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Sorsogon. Aside from your brother or is that sister?
Wala po akong Sino pa po? brother ko po, city councilor din po. Sa Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron po pa kayong ibang kamag-anak wala na na po. nasa government. Sa pagkakalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po. Your Honor. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 Ito and na. 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Yun, Kanina umamin. po yun, Kay Senator Cheese po. Uy! Senator Cheese Escudero. Yes. Aside from Kay Senator Cheese Escudero. Alam niyo yung mga tanong ni Chel Jokno dito, ni Congressman Chel Jokno, ito sa punto na to. Ano yan nag-e-establish siya ng facts. Oo, inaalam niya na sino ba to? Si Lubiano ay may mga kontrata sa gobyerno, kailan siya nag-umpisa, tapos kailan siya tawag dito? Saan siya nagkaroon ng construction projects. So ina-establish niya yung facts. Iniisa-isa niya yan pero may direction siya diyan. Eventually, ang papaaminin niya diyan is kung nag-contribute ba siya kay Cheese Escudero sa kanyang kampanya. To which, etong si Lubiano, mukhang excited naman siyang sabihin na oo. Oo, ganun na nangyari, guys. So, tuloy natin. Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Agoy! 30. Nakumpirma din pati yung amount. Naalala nyo mga kababayan noon na parang chismis lang yan. Na merong kontraktor na nagbigay ng pera kay Cheese Escudero para siya ay para suportahan ang kanyang kampanya in the amount of 30 million pesos. Ngayon mukhang kumpirmado na, guys. Oo, kinumpirma na ni Lubiano himself yung nagbigay ng pondo kay Cheese Escudero. Million pesos. Yes, this was during the time that you already had government projects. That's right. Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Thank Tagal you. na. No more questions, Mr. Chair. Ang daling kausap ni Lubiano. Alam niyo mga kababayan kung bakit gano'n ang mga questions ni Congressman Chel Jokno? Kasi mga kababayan, meron kasi tayong batas, meron tayong provision sa Omnibus Election Code. Ang sinasabi po sa Omnibus Election Code, mga kababayan, ay Section 95C, natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its subdivisions or instrumentalities with with goods or services, or to perform construction or other works. Ano ho ibig sabihin yan? Ito po mga kababayan, ipinagbabawal ayon po sa ating Omnibus Election Code. At ito pong si Lubiano umamin na siya nga, number one, ay merong kontrata sa gobyerno at it has been existing, kanya pong partnership with the government since 2009. So, hanggang ngayon, nagko-contract pa rin siya sa government. Oo. Pangalawa, mga kababayan, nakumpirma natin ngayon na si Lubiano ay nagbigay nga ng 30 million kay Cheese Escudero sa kanyang kampanya. At nakumpirma din natin na siya ay may mga active contracts. Or meron siya mga kontrata. Si Lubiano is a person who hold contracts or subcontracts. Oo.
At ito ay patungkol sa mga serbisyo o goods, produkto o serbisyo, or to perform construction or other works. Ibig sabihin mga kababayan, na-establish po dito ni Congressman Chel Jokno na meron siyang violation. At ano ang kanyang violation? Ang violation niya ay ang Section 95C ng Omnibus Election Code, kung saan ipinagbabawal ang pagdodonate ng isang natural or juridical person, oo, na merong kontrata sa gobyerno. And naka-indicate din, malino naman yung perform construction or other works. So ngayon mga kababayan, hindi na ho siya chismis. It's a fact. This is now a fact. Oo. Pwede na ho natin itong panghawakan. Na si Chis Escudero ay tumanggap nga ng pera galing sa isang kontraktor. Oo. Pero mga kababayan, may loophole ho kasi ito. Kailangan ho kasi dito po sa batas na ho na ito, yung natural person or yung juridical person or yung mga kumpanya, bilang halimbawa, sila mismo ang may hawak ng kontrata. Ngayon mga kababayan, ano ho ang challenge dito? Ang kontrata ho kasi ay ang kontrata ho ng tawag dito ng Centerways ay sa gobyerno, ang kontrata ng gobyerno kay Lubiano ay sa pamamagitan ng kanyang kumpanya na nagngangalang Centerways. At ang pera po na idinonate kay Chis Escudero, according to Lubiano, ay galing sa kanyang sariling bulsa. Oo, hindi yun galing sa kumpanya. So, yun na nga ang challenge dito mga babayan. It is a personal donation. Oo. 30 million man yan, pero personal kong pera yan, hindi yan pera ng korporasyon. Which is a loophole. Loophole ho yan sa ating batas. At good thing mga kababayan na na-raise na ho yan ngayon para maayos na po natin yung Omnibus Election Code. Pero mga kababayan, ako personally, dapat si contractor, itong si Lubiano, ay, and in fact, kasama si Chis Escudero, should be held accountable. Dapat ho sila ay makasuhan. Bakit? Kasi mga kababayan, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Para sa akin lang naman. Hindi ho pwede na makakakuha ka ng pabor sa gobyerno tapos sa ipapalusot mo, hindi naman korporasyon ko ang nag-donate kung hindi ako as an individual. May loophole kasi yan kailangan ho ma-pierce yung corporate veil o yung the veil of corporate personality. Piercing the veil of corporate personality. Ibig sabihin, kailangan ho kasi sa ganitong mga galawan, hindi ho dapat natin pinaghihiwalay ang pagkatao ng may-ari sa korporasyon. Piercing the veil of corporate, corporate personality. Ang tawag doon sa corporation code. Doktrina ho yan, legal doctrine ho yan. Sa corporation code. So kung meron hong fraud or merong crime, in this case, the violation of the Omnibus Election Code, ay dapat nabubura yung pagkakaiba o pagkakahiwalay ng korporasyon at ng may-ari. Kasi mga kababayan, ang ginawa dito ni Lubiano, his corporation indirectly contributed to the campaign of Chis Escudero. Nagbigay siya ng pera, hindi nga lang direkta. Yung korporasyon niya, nagbigay ng pera, hindi nga lang rekta. Hindi nga lang rekta, pinadaan sa pagkatao ni Lubiano. Meron nga din tayong legal principle din na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Yung hindi mo pwedeng gawin ng diretso, hindi mo rin pwedeng gawin ng
hindi diretso. So dapat ho mga kababayan, maayos ho itong ating batas sa Omnibus Election Code. Kasi nagiging loophole ito eh. Excuse me. Excuse me po. Excuse me po. So ayun na nga. Pero mga kababayan, hindi na lamang po ngayon si Chis Escudero ang tinatamaan netong intriga na ito. Alam niyo ho ba na pati ngayon si Heart Evangelista tinatamaan na rin nung intriga na yan. Oo, bakit? Meron kasing abogado na nagngangalang Jesus Palsis na ang sabi niya, kino-question niya pati ngayon yung pera at kinikita ni Heart Evangelista. Kailangan daw masuri ang tax record at ang pamumuhay niya, lifestyle check at ang kanyang mga koneksyon sa politika. Bakit? Kasi daw mga kababayan, hindi naman daw ordinaryong artista lamang naman daw si Heart Evangelista. Paano siya namumuhay ng marangya? Excuse me. Paano daw siya namumuhay ng marangya? Ito ho yung balita tungkol dyan mga babayan. Panoorin natin. Amid alleged corruption in flood control projects, tuloy-tuloy ang scrutiny sa pag-flex ng ilang influencers sa kanilang lavish lifestyle. Among them, ang asawa ni Senate President Francis Escudero na si Heart Evangelista. On DWAR Abante Radio's Padecoy, public interest lawyer and political blogger, attorney Jesus Falsis questioned Evangelista's wealth. Escudero earlier admitted to receiving 30 million pesos in campaign donations from one of the top 15 firms that bagged billions of pesos in flood control projects. But if you look 2010 to 2012, yung height ng career niya before Chis Escudero, normal na artista lang naman siya noon eh. Hindi pa siya nagfa-fashion week, hindi siya nakakasuot ng mga Balenciaga, wala naman siya ng mga super high-end Hermes na mga luxury talaga. Of course, generous ang asawa mo. Mamahalin ka talaga ng asawa mo. Okay yun. Kung si Chis, let's say, generous talaga kay Heart, fina-finance yung lifestyle niya. Pero kung yung source ng wealth ni Chis ay questionable, then now we can question Heart as well. Yun ang ibig sabihin ngayon ni Jesus Palsis. Oo, ang sinasabi niya mga babayan, kung si Heart at kung si Chis Escudero ay namubuhay sa kurakot, damay kaya dito si Heart Evangelista? Matindi na to. Palalim na ng palalim, mga kababayan. Kung si Chis Escudero daw ay namumuhay at yumayaman dahil sa mga pabor at sa insertion sa kickback ba? Siya ho ay yumayaman dahil sa kickback sa insertions ng flood control projects? Paano kaya si Heart? Paano kaya si Heart, mga kababayan? Alam nyo, mga kababayan, medyo mahihirapan tayong ikabit si Heart Evangelista dyan. Kahit gusto natin siya ikabit. Alam nyo kung bakit? Kasi kailangan ma-establish na si Heart ay co-conspirator ni Chis Escudero doon sa kickback. Kailangan ma-establish ho yun. At may mga elemento ho na dapat ma-fulfill. Oo, may mga elemento. Dapat merong agreement na gagawa sila ng krimen. In-execute nila yung tawag dito, yung kanilang agreement, and the crime was done in concert. Ibig sabihin, nagtulungan sila. Nagtulungan sila. So, medyo mahihirapan patunayan yan. Pero kung sasabihin natin na si Heart ay co-conspirator ni Chis Escudero, medyo mahirap po yun. Pero kung sasabihin natin na kung si Heart ay nakinabang sa kickback ni Chis Escudero, mas posible ho yun. Mas posible ho yun.
Maano ba natin? Mapoprosecute ba si Hart dyan? Feeling ko malabo. Malabo siya ma-prosecute. Si Cheese, malamang pwede siya ma-prosecute dyan. Oo, total ngayon, iniimbestigahan na ng COMELEC yung mga donations. So si Cheese, pwede siyang maano dyan, maimbestigahan dyan, pwede siyang ma-convict, pwede siyang mahabla. Pero si Hart, unless si Hart ay co-conspirator, medyo mahirap yun. Kasi conspiracy. Kailangan i-prove mo yung conspiracy. So, I don't know. Pero alam nyo mga kababayan, ang lumalabas ngayon, si Hart, kung hindi man co-conspirator si Hart sa kickback ng flood control ni Cheese Escudero, definitely si Hart ay Nipo wife. Isa ho siyang Nipo wife. Oo. 'Di ba uso ngayon yung Nipo babies, 'di ba? Yung mga anak ng mga kontraktor na nagfo-flaunt ng kanilang kayamanan, 'di ba? Si Hart naman ay ang Nipo wife. Asawa siya ng isang funder na kumikbak ng kumikbak sa bilyong-bilyong halaga ng insertions na inilagay sa mga proyekto sa Sorsogon. At fino-flaunt niya or niyayabang niya yung kanyang kayamanan na nakuha sa kickback. Oo. Habang tayong mga Pilipino, tayong mga hampas lupa, ay patuloy na naghihirap, patuloy na nahihirapan tuming sakuna, yung Nipo wife at yung mga Nipo babies ay nagfe-flex pa ng kanilang kayamanan. Ang pangit, di ba? Pero ako, feeling ko, hindi mahihirapan ikabit kay Hart Evangelista to. Pero si Hart will be judged not because she is a co-conspirator, pero dahil iniyabang niya yung kickback ng kanyang asawa. So, diyan siya tatamaan dyan. Oo. Malalim na ho. Marami na hong tinatamaan dito sa pasabog ni Presidente Bongbong Marcos. Siya ho nag-umpisa nito lahat eh. At sana ho, more to come. Oo, sana ho, maimbestigahan na yung mga contractors, maimbestigahan yung mga funders tulad ni Cheese Escudero, Bongo, Joel Villanueva. At sana ho, magkaroon ho tayo ng magandang resolusyon dito ho sa issue ng flood control scam dito sa Pilipinas. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Tuloy sa ating video. Huwag niyo kalimutan na mag-like, share, and subscribe. And I'll see you in our next live stream, guys. Alright, bye. See you everyone. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?